Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito ay inyong matutunghayan ang horror action drama mystery thriller movie na may pamagat na Cage 2010. Nagsisimula ang pelikula sa mapayapang umaga sa may rancho kung saan may dalawang magpinsan na masayang naglalaro. Maya't maya ay naisipan nilang magtago-taguan kung saan mabilis na nagtago ang isa sa kanila. Nang hinahanap niya ito sa loob ng imbakan ng ani na may nakaparadang lumang kotse ay nakita niya ang pinsan niya sa isang sulok na para bang may umataking kung anong nilalang dito. Sa ilang saglit ay napabalikwas na lang siya nang may sumulpot na nagwawalang malaking aso. Pilit siya nitong gustong sugurin na kahit nasa loob na siya ng kotse ay para itong may pagkahalimaw na sabik na siya ay makuha. Makalipas ang 20 taon, ang kaninang paslit na nagngangalang Carol Lee ay isa na ngayong dalaga. Makikita ang isang nakabukas sa kanyang harapan na malalaman na lang na isa na din pala siyang health worker nurse na nagboluntaryong magbigay ng serbisyong medikal sa magulong rehiyon ng kanilang bansa na may nangyayaring gera. Matapos ang ilang mga sandali ay matagumpay nang nailuwal ng nanay ang anak niya. Agad na nagpasalamat ang mag-asawa sa libreng serbisyo na kanilang binibigay para sa tulad nilang naiipit sa nangyayaring gulo sa kanilang lugar. Pagsapit ng gabi kasama ang boyfriend niyang nagngangalang Semir na isa ding nurse at ang doktor na si Igor ay napagplanuhan na tanggapin ng alok na puntahan ang isang baryo sa rehiyon na nangangailangan ng tulong medikal. Kaya matapos ang ilang oras na kasiyahan at paglilibang sa cafeteria ay agad na silang natulog. Kinaumagahan nagsimula na silang magbiyahe. Malapit lang sana ang nasabing baryo na kanilang pupuntahan pero dahil minalas na may nagaganap na engkwentro sa kalsada papunta roon ay pinayuhan sila ng mga bantay na sundalo na tahakin ang alternatibong ruta sa kabila. Dahil gusto talagang makatulong nila Carol Lee ay tinahak nila ang daan na ito kung saan minalas na agad silang naligaw. Napadpad sila sa isang kakaibang maliit na baryo na maraming mga sira-sirang mga kotse sa sulok ng mga bakuran. Lubos rin silang nagtataka dahil kakaiba ang ikinikilos ng mga tao na halos ayaw silang pansinin at mabilis na nagsisipasok sa loob ng kanilang mga bahay. Dahil rito ay wala silang nagawa kung hindi gamitin na lang ang daan na ito sa may mga puno sa pagbabaka sakaling ito ang tamang daan sa kanilang destinasyon. Pero hindi pa man sila nagtatagal ay bumulaga na agad sa kanila ang ilang individual na may mga nakakatakot na takip sa mga mukha. Rumaragasang binasag ang pinto ng kanilang kotse at mabilis na binatak palabas si Carol Lee. Walang nagawa ang nobyo niyang si Semir dahil sa mga armas na nakatutok. Sumubok rin siyang pumawala pero napaka-imposible na makatakas siya dahil kontrolado na ng mga misteryosong nakabalot ang mga mukha ang sitwasyon. Hindi nagtagal ay tuluyan na siyang binitbit nito at ipinapasok sa loob ng dala nilang van na may nakakustomize na parang kulungan. Inihagis siya papasok sa loob kasabay ng sapilitang pag-uutos rin kay Semir na sumunod dito. Nagtangka pang pumiglas ni Igor kasunod ng mabilis na pagtakbo pero nabigo lang rin siya nang pinatamaan na siya ng isa sa mga ito. Sa loob lang ng maikling sandali ay tuluyan na silang naikulong na tatlo sa loob ng madilim na sasakyan na tanging sigaw na lang ang nagawa ni Carol Lee bago isarado ang mga pintuan. Habang ibinabiyahe na sila ay may kung anong usok ang meron sa loob na agad na nagpatulog sa kanila. Nagising na lamang silang tatlo na nakakulong sa tila basement ng hindi patukoy na lugar habang makikita sa bintana na sinisira at ginagawang scrap na ng mga misteryosong lalaki ang kanilang gamit na kotse. Habang malaking palaisipan pa kung nasaan na sila at kung anong pakay ng mga ito sa pagtangay sa kanila ay may dumating na dalawang lalaki. Tuwang-tuwang ibinungad ng isa sa kanila ang pagkakengkoy na pagmumukha niya kay Carol Lee habang sinisimulang kapain ang mapa patungo sa dalawa niyang bundok. Pipigilan sana ito ni Semir pero wala rin siyang nagawa at bumagsak na lamang matapos siyang bigyan ng isa sa mga misteryosong lalaki. Kalaunan ay nakisali na rin ito sa kasiyahang paglalaro at pagtalpak sa walang kalaban-laban na nurse, ni hindi sumagi sa kanilang tatlo na ang masayang pagtulong lang sana sa kapwa na plano nilang gawin sa araw na ito ay mauuwi sa kakaibang sitwasyon na kinakaharap nila ngayon. Sinubukan ding sabihin ni Igor na handa silang magbayad ng malaking pera basta pakawalan lamang silang tatlo pero hindi sila pinapansin ng dalawang ito na patuloy lang sa walang habas na pagtikim. Naudlot lang ang lahat nang dumating ang doktor na tinatawag nila sa ngalan na Doc Philip. Nagsagawa ito ng kakaibang pagsusuri sa kanila kasunod ng pagbanggit na kailangan muna nilang magpahinga at huwag paglaruan na katakataka na agad na sinunod ng dalawang lalaki.
Pagsapit ng kinahapunan habang nag-iisip sila ng paraan kung paano makakatakas sa lugar ay narinig nila na may dumating na mga sundalo sa labas. Nang sinilip ito ni Carol Lee, nakita niya na may pinapaayos sila sa kanilang sasakyan sa mga lalaki. Ginamit nilang pagkakataon ng puntong ito upang humingi ng tulong. Nagsisisigaw siya ng walang tigil pero dahil sa ingay ng mga gamit ay bigo siyang marinig at mapansin ng mga ito hanggang sa umalis na sila. Nagulat na lang din sila nang may bagong ipinapasok sa lugar ang mga kalalakihan na tila isang palaboy. Nang manumbalik na ang lakas ni Semir ay dito na unti-unting nagiging malinaw ang lahat para sa kanila. Buong lakas nilang pinagtulungan na mailabas si Semir, pilit pa siyang pumalag pero matagumpay pa rin siyang natangay ng dalawa papasok sa dulong kwarto sa loob na may maliwanag na ilaw. Makalipas lang ang halos 20 minutos ay eto na ang tumambad sa kanila. Naglalakad ang isa na may bitbit na dalawang malalaking cooler at ang isa ay hinihila ang malamig niyang nobyo na simot ang lahat sa kanya. Dumating sa may labas ang isang magarang itim na kotse. Inabot ng lalaki ang mga cooler kapalit ng malaking halaga ng pera. Napagtanto nila Igor at Carol Lee na tila mas masahol pa sila sa tunay na mga halimaw dahil matapos pagkaperahan ang makukuha sa kanilang loob ay nakukuha pa nilang gawing panghapunan ang matitira sa mga ito. Dumaan ang mga araw, hindi nila pinapansin ang pagkain na ibinibigay sa kanila. Dumating rin sa punto na ang lalaking palaboy naman ang isinunod nilang ipasok sa nasabing kwarto. Dahil sa takot na sila na ang isusunod, humanap ng paraan si Igor para makatakas. Gamit ang malaking spring na bakal na nakuha niya ay buong tiyaga niyang binakbak ang semento sa may bintana. Ngunit matagal na palang alam ng mga ito ang ginagawa niya at nauwi lang sa wala ang kanyang pagpapagod. Dumating na rin sa pagkakataon na nanaginip na si Carol Lee na nakikita niya ang sarili niyang multo ng mangyayari sa kanya sa susunod na mga araw. Kaya nang siya ay magising, habang naghahatid ng bagong pagkain ng mga ito ay mabilis niya itong inatake at lumabas pero natigilan siya nang makita ang isa nilang katulad na nakakulong sa kabila. Dahil sa ginawa niyang ito ay tila napagpasyahan ng grupo na isa lang na rin siya sa nasabing kwarto. Habang papalapit rito ay nag-iisip siya ng paraan para makatakas pero tila suntok sa buwan na malagpasan pa niya ang naghihintay sa kanya. Lalo pa at mahigpit na siyang ipinipwesto sa lamesang nanlilimahid pa ng mga bakas ng mga unang sumalang. Matapos may handa ang mga kagamitan, lumabas na ang dalawa at naiwan siya kasama ang doktor. Sisimulan nitong unahin ang kanan niyang mata, mabuti na lang, sa mga huling sandali ay nagamit niya ang katas sa lamesa para dumulas ang kanyang kamay. Mabilis siyang gumampot ng gamit nito at gamit ang kasanayan bilang nurse ay pinuntiryan niya ang bahaging leeg na agad na nagpabagsak rito. Tumakbo agad siya palabas upang pakawalan si Igor at ang isa nilang kasama sa lugar na nagngangalang Ana, subalit napagtanto niya na nakalok nga pala ang mga kulungan. Nakita niya sa bintana na masayang nag-iinuman ng grupo at sa kanilang gilid ay mayroong malaking plier. Wala siyang ibang napagpilian kung hindi subukan na kuhanin iyon. Mabuti na lang din ay soundproof ang materyales ng mga pader kaya kahit nagkakahulan na ang mga alaga nilang aso ay hindi nila malalaman na nakatakas na pala siya. Nang nakaahon mula sa basement, nahuli siya ng isang matabang manang na nagluluto ng mga nauna nilang ikinulong. Mabilis itong pinigilan ni Carol Lee nang makita niya na isusumbong na siya nito sa mga kasamahan niya. Nagpangbuno silang dalawa kung saan dahil sa lapad nito ay nahirapan talaga siya pero mas nanaig pa rin ang kagustuhan niya na makaalis na silang lahat sa lugar na ito. Tahimik niyang nilapitan ang kinaroroonan ng plier. Maswerte na lang din na sobrang nalilibang ang tatlo sa kanilang maagang pagdiriwang na tila inaakala nila na malaki ang kikitain nilang pera kay Carol Lee. Matapos makuha ang nasabing pliers, dagli siyang bumalik sa loob kung saan tumambad pa sa kanya ang mga damit ng mga naunang minalas na natangay nila na indikasyon lamang na matagal na nila itong gawain. Pagkabalik ay mabilis niyang sinira ang padlock ng kulungan kung nasaan si Igor kasunod ng pagpapakawala rin nila kay Ana. Nang sumulpot bigla ang isa sa mga bantay, binigyan nila ito ng malakas na hataw bago pa ito makapagtimbre sa kanyang mga kasamahan na nasa labas. Pagkalabas ay wala na silang sinayang na pagkakataon at buong sikap silang tumakbo sa kagubatan bago pa malaman ng mga ito na nakatakas na sila. Sa kasamaang palad, nang kukuha sana ng pulutan sa kusina ang isa sa mga ito ay nagtaka siya kung bakit nawawala ang tagaluto nila. Hindi rin nagtagal ay natagpuan niya ito sa isang sulok. Agad itong sumabog sa galit at inihanda ang armas, maging ang mga alagang aso ay pinakawalan rin para hanapin sila Carol Lee na kasalukuyan pa ring tumatakbo. Narinig nila na nalaman na ng mga ito na nakatakas sila at sumakto pa na muling bumukas ang tama na tinamo ni Igor noong nakaraan.
Ayaw na niyang maging sagabal pa sa kanilang pagtakas kaya sinabihan nito si Carol Lee na huwag na siyang alalahanin at mauna nang umalis. Bagamat ayaw pumayag ni Carol Lee ay ipinagpilitan ni Igor na mas mahalaga na iligtas nila ang kanilang mga sarili. Nagkaroon na sana sila ng pag-asa nang maaninag nila ang sasakyan ng mga naparaan na sundalo subalit minalas na hindi siya narinig ng mga ito kahit lakasan pa nila ang kanilang mga boses. Sa bilis ng mga aso, natuntun agad ng mga ito kung nasaan si Igor. Dahil hindi na siya makatakbo ng mabilis ay wala na siyang ibang napagpilian kung hindi lumaban. Nagawa niyang mailigpit ang isa ngunit nang inatake na siya ng dalawa pang natitira ay dito na siya pinagtulungang tapusin. Sa mga sandaling ito ay hindi na malaman nila Carol Lee ang gagawin lalo pa at paparating na ang itim na kotse na sakay ang isa sa mga humahabol sa kanila. Nagpaubaya na lang siya at inutusan si Ana na tumakbo sa masukal na taniman ng mais habang siya ay sadyang nagpahabol pabalik sa kakahuyan. Habang muling tumatakbo ay lumitaw na ang mga mababangis na alaga ng mga ito na agad siyang natunton. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para matakasan sila hanggang sa natalisod siya at maswerteng natagpuan ang isang patibong na landmine sa kanyang harapan. Nang makita niya na paparating na ang mga ito ay nakaisip siya ng magandang plano. Ginamit niya itong mabisang paraan para tuluyang magapi ang mga humahabol na alaga nila. Subalit ang kapalit nito ay narinig siya ng isa sa mga lalaki kaya hindi nagtagal ay natuntun nito kung saan siya naroon. Tinangka agad siyang patamaan na maswerteng nagmintis din naman. Nang mapagtanto nito na nag-iisa na lang si Carol Lee ay tuwang-tuwa niya itong hinabol papasok sa malawak na bukid ng mga mais. Halos kumain din ng ilang mga minuto ang paghahabulan nila sa gitna ng taniman kung saan sa tuwing naririnig nito ang kanyang mga kaluskos ay hindi ito nag-aatubili na magpaputok. Hindi nagtagal sa gitna ng kanyang patuloy na pag-iwas ay natagpuan niya pa ang isa sa mga ito na mapag-aalaman na nagawang mahuli si Ana. Gamit ang isang malaking bato sa sulok ay rumaragasa at buong puwersa niya itong sinugod na agad ritong nagpabagsak. Hindi niya ito tinigilan hanggat nakikita niya pa itong gumagalaw. Ngayon ay magkahawak kamay nilang tinahak ang nasabing bukid at naghanap agad ng daan paalis. Nang maaninag sila ng isa pa sa mga humahabol sa kanila ay buong pagsisikap nilang pilit na iniiwasan ang ginagawang sunod-sunod nitong pagpapaputok. Kalaunan nang hindi nila sinasadyang madapa ay tahimik silang humiga at nagkubli sa mga nakapaligid na tanim. Sa konting distansya at hakbang ay mahuhuli na sila ng lalaki kaya kahit takot na takot ay pinili nilang ikalma ang kanilang sarili para hindi sila makalikha ng ingay. Nang umalis na ito at nakakuha sila ng tiyempo ay muli silang tumakbo na agad namang napahinto ng bumulaga ang isang manikang gawa sa dayami. Minalas na siya ay tinamaan na rin, sinabi ng lalaki na magbabayad sila ng malaki sa perwisyo na ginawa nila. Nang mabaling ang atensyon nito kay Ana ay nagkaroon ng napakagandang oportunidad si Carol Lee para atakihin ito kasabay ng mabilis na pagdampot sa armas, tila nakaramdam na siyang muli ng matiwasay na kapayapaan dahil naubos na niya ang mga ito. Sa pagtatapos ng unti-unti na niyang tanggap na dito na siya lilisan ay may anino na sumulpot na mapag-aalaman na lang ng mga sundalo pala at nangako sila na dadalhin nila sila sa ospital at magiging maayos rin ang lahat. Special shoutout sa V-Star family at Daragosa family, shoutout kay Janet Payumarin, kay Akish Cadenas from Naval Biliran, kay Asian F-Boy ng Bohol Vince Alulur, at sa huli kay Bogard Kainin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan po ninyo ang video ay huwag kalimutan na pakipindot ang like button. Maraming salamat po.